Hello, good afternoon. Um, in Tanzania time, it's 4:09 p.m. So, in Philippine time, it's 9:09 evening. Hi, everyone. Hi, friends and family in the Philippines. This is Zai Zai Baldera. In this vlog, I will share with you the importance of OFW in our country and why. Bakit nga ba mahalaga ang OFW sa isang bansa? Yun yung isi-share ko sa inyo as OFW. But before that, don't forget to hit the bell icon and subscribe. So let's start. What is OFW? OFW is Overseas Filipino Workers. Is a term often used to refer to Filipino migrant workers or people with Filipino citizens who reside in another country for a limited period of employment. Sila yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na may mga kontrata lang, ganon. Ito ay isang terminong kadalasang ginagamit o tumutukoy sa mga migranteng Pilipino na may pagkamamamayang Pilipino na ninirahan sa ibang bansa sa limitadong panahon. O, diba tinagalog ko? Google yan, guys. So, the term OFW is synonym siya ng migrant workers. Pag sinabing migrant workers, yan na yung OFW. The term Overseas Filipino Workers or OFW was used as early 1990s to refer Filipino migrant workers. And this term OFW, way back 1990s, when Republic Act 8042, also known as the Worker Migrants or Overseas Filipino Act of 1995. Ayun, ginamit noon pang 1990 upang tukuyin yung mga migranteng manggagawang Pilipino ng Republic Act 8042 na kilala rin bilang migrant workers para sa proteksyon ng mga migrant workers o isang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano nga ba yung Republic Act 8042? An act to institute the policy of overseas employment and establish a higher standard and protection and promotion of the welfare of migrant workers, their families, and overseas Filipino in distress and for other purposes. Sa act na yun yung nagpoprotekta sa isang migrant workers overseas o sa OFW. Ano nga ba yung kahalagahan nun? Yung kahalagahan ng act na yun din yung social structures na in-establish nila na may norms na maaaring maging proteksyon at nakasulat doon yung mga guidelines na makakalaga para paano ba ang how to essentially shaping how people interact and behave to another, especially working abroad. Yun yung isang batas na meron siyang nag-i-institute siya ng mga patakaran. Yun nga, may framework siya na may sistema siya, may mga rules, may mga guidelines kung ano nga ba talaga ang tawag dito, yung mga basihan ng pagtatrabaho at proteksyon na meron sa bansang pupuntahan mo bilang isang Filipino migrant workers. Ayun, yung trabaho sa ibang bansa, kumbaga bilang isang Filipino overseas Filipino workers,
sa pamamagitan ng 8042 na Republic Act na isinagawa noong 1990, makabuluhan siya sa pamamagitan ng katulad ng repatriation. For example, sa bansang Lebanon or Iran, may mga kaguluhan o may mga war. Yung isang OFW is kailangang protektahan ng bansa natin. May karapatan silang mamuhay, of course, ng peaceful, ganun, at safe. So, sa pamamagitan nun, nagkakaroon din ng mga repatriation. Meaning repatriation, meron silang protektado sila ng gobyerno ng isang bansa tulad natin ng Pilipinas na ipauwi sila sa bansa kung saan sila nanggaling. Ganon. Para hindi sila mapahamak at hindi sila masama sa war. Ganon. Kasi 'di ba nung nag-away yung Iran, nagpadala ng missile ganyan sa Lebanon, may mga naapektuhan syempre yung trabaho mo, yung life mo, yung hindi na peaceful yung environment. So, isa sa mga proteksyon ng gobyerno ng isang bansa under this act ay may pribilehiyo ang isang OFW o migrant workers. Katulad na lang ng isang OFW, kung mababanggit ko, binalita yung nakaraan sa ABS-CBN, parang napanood ko siya. Gagamitin ko yung pangalan niya, ha. Isa siyang OFW, si Mary Jane, na-aresto siya sa bansang Indonesia. Magtatrabaho siya bilang isang domestic worker. Nung dumating siya, way back 2010, inaresto siya sa airport dahil may dala-dala siyang shabu, heroin, 2.6 kilograms or 5.7 kilos, 5.7 pounds, parang ganyan, sa Indonesia airport na nakalagay sa bag niya. Pero, hindi yun niya dala na sa sarili niya. Pinadala lang sa kanya sa nakilala niya biglaan. Hindi niya kilalang tao, gusto siyang bayaran, tapos pumayag siya. Syempre, kailangan niya rin ng pera, parang ganon. Pinadala sa kanya, nilagay sa bag niya. Nung dumating siya ng Indonesia, na-detect sa bag niya, since yung Indonesia na bansa ay merong death penalty, sinentensyahan siya ng initially sentenced to death. Pero, noong time na yon 2010, nag-react yung Pilipinas na bigyan ng time para imbestigahan yung totoong nangyari. At doon na nga napapaloob yung proteksyon sa OFW. Siyempre, sa isang bagay or mga pangyayari, bago ka litisin, kailangan dumaan ka sa proseso. So, ayon, ang outcome, after years on death row, naka-receive siya ng temporary reprieve. Eventually, na-repatriate na siya sa Pilipinas this year. Mula sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo the time, 2010, hanggang sa ngayong administrasyon. Parang nag-usap din yung presidente ng Indonesia, nakipag-usap sa Pilipinas na yun nga, napag-desisyonan or na-prove nila na innocent si Mary Jane Veloso. Siya po ay isang OFW. Actually, napagbintangan lang siya pero hindi siya gumagamit ng narcotics or ng drugs. Nadawit lang siya dahil nga inilagay sa bag niya, inutusan siya na dalhin yung isang bagay na hindi niya alam na droga pala yun. So, ayun, isa yun sa mga lessons sa mga OFW na kapag pupunta tayo sa ibang bansa, maging aware tayo and wag tayo masyadong
maging alerto tayo sa paligid natin, lalong-lalo na sa airport dahil minsan nandoon yung risk. Minsan may makakausap ka, parang kunyari sasakitan siya ng tiyan, tutulungan mo, syempre Pilipino talagang matulungin. Yun pala, maipapadala sa'yo, tapos hindi mo alam yung pinadala sa'yo or ninakawan ka, ganyan. Yun pala yung magpapahamak sa'yo. Kaya talaga dapat maging aware tayo kung saan man tayo planong pumunta, ganon. Para makaiwas sa hindi magandang sitwasyon. So, OFW numbers, the number of OFW Filipino workers who work abroad based on the statistics from April. Sinearch ko lang rin to siya sa ibang sa Google, tapos sa statistics ng Philippine Statistic Authority, it's about 2.33 million as of 2025 around the globe is the OFW, overseas Filipino workers. 2.33 million. So, yung 1.20 million or 55.6% around the globe ay women. Yung age from 25 years old to 44 years old. Kasi may mga bansa na very particular sila pagdating sa age. Pag nag-apply ka, papunta ng ibang bansa. Katulad ng Singapore, ng Hong Kong, hindi sila tumatanggap ng below 22. Nung nag-abroad ako, may friend ako, dalawa kami. That time, 22 siya, 23 ako. Tapos nag-interview kami. Ako yung natanggap dahil nga sa edad. Tapos siya, parang nag-antay yata siya ng 1 taon pa. Yun, pa Hong Kong ako noon. Tapos siya naman, sa Singapore siya napunta. Ayun. So, 44.4% were overseas Filipino workers. Female. 55.6% naman ang males. So, meaning, mas malaki ang population ng males kaysa sa females OFW. Katulad niyan sa Saudi, may mga nagtatrabaho na workers sa factory, may mga drivers, mechanical, electrical, engineers, mga ganon. Iba't ibang work. Yung naman, OFW counts ng domestic helper. Na-experience ko when I was in Hong Kong way back 2016, ako nag-apply sa Manila. Nakaalis ako 2017, January. Tapos, January until 2021. June 1, ako uwi na Pilipinas. So, probably 5 years din ako sa Hong Kong. Ayun, shinare ko, diba? 2.16 million as per latest Philippine Statistic Authority survey employed as domestic helper with different countries like Hong Kong, Singapore, Middle East, Kuwait, UAE, and Qatar. But the most OFW is in the Middle East, like Saudi, Middle East, Saudi, Kuwait, UAE, United Arab Emirates, and Qatar. Sa Hong Kong naman, nasa 104,000 yung mga OFW Filipino. Kasi may mga Indonesian din sa Hong Kong. Pero mas marami yung OFW ng Filipino. Sa Singapore naman, merong 85,000 OFW yung Singapore na Filipino. Middle East, like Saudi, 450,000 estimated. Sa Kuwait, 241,000 naman. Sa UAE, 700,000. Yung UAE, open country yan siya. Yung Qatar, 264,000 naman ang OFW, Filipino workers, domestic helpers.
domestic helpers, cleaners, sa mga hospital, restaurant, dishwasher, ganyan. So what country has the most OFW? In Asia, Asia is the most country that has more OFW have 77.4% sa Asia. North and South America naman 9.8%. Europe 8.4%. Australia 3.0%. Africa 1.3%. So today I'm here in Africa, in East Africa, in Mbeya, Tanzania. Yeah, I'm working now together with my loved one as in a roofing company. Yan, ako yung ano doon sa financial ganun. Dito sa Tanzania, sa Africa, napakabihira ng mga Pilipino. Ayun. Wala pa akong na-meet ulit. Last time may na-meet ako, pero umuwi na siya ng US. May asawa siyang foreigner from Sweden. Dito lang sila for work in a short period of time, pero hindi sila dito nakasettle. So yun, after nun, wala na ako nakitang Pilipino dito. Yan. How OFW remittance help the economy? Paano nga ba nakakatulong yung OFW sa remittance sa ekonomiya ng isang bansa? OFW Filipino workers remittance help the Philippine economy, for example, by increasing the country's GDP, foreign exchange reserves, and household incomes. Remittance also support economic growth and development. Nahingal ako dahil. So meaning, pag sinabing GDP, ano nga ba ang GDP? Gross Domestic Product. 'Di ba? Yan ang meaning ng GDP. What is the importance of measuring countries' GDP level? Yung remittances ng mga OFW can contribute to a country's GDP growth and development. Meaning, may malaki siyang impact sa isang bansa. Bakit nga ba malaki ang impact niya sa ibang bansa? Ang remittance na tinatawag, yan ay yung mga pinapadala ng OFW galing sa ibang bansa. From another country to Philippines, for example. What is GDP? Ano nga ba yung kahalagahan niya? GDP siya yung most common measure for size of an economy, and it measures the value of total final output of goods and services produced by that economy in a certain period of time. Ibig sabihin, ito yung pinakapangkaraniwang sukatan para sa laki ng isang ekonomiya ng bansa, at sinusukat nito ang halagang final output ng mga produkto at serbisyong ginawa ng ekonomiyang iyon sa isang tiyak na yugto ng panahon. Ang lalim, 'di ba? Ang lalim ng ibig sabihin ko. Ibig sabihin yung impact ng GDP. Halimbawa, kumbaga, yung isang remittance galing sa ibang bansa katulad niya ng Hong Kong, Singapore, monthly nagpapadala yung mga OFW kami sa mga pamilya namin. Halimbawa lang, yung mga pinapadala namin, kumbaga, may malaking impact yun pag pinagsama-sama mo. Out of 2.33 million OFW around the globe, malaking impact niya sa ekonomiya. Bakit? Kumbaga, nadadagdagan yung level at size ng pagbabago ng estado ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga foreign currency reserve. Yung foreign currency reserve na tinatawag, galing sa ibang bansa, papunta sa bansa natin, syempre dollar yun, 'di ba? Yung foreign currency reserve, ang impact nun, pag marami ang foreign currency reserve ng isang bansa, pwede mo siyang gamitin or magagamit siya ng ibang bansa para bumili
ng produkto or mag-import ng mga produkto katulad ng sabihin na natin last time na natatandaan ko, walang sugar yung Philippines, mataas yung sugar, yung presyo ng sugar hindi kayang i-sustain ng Pilipinas. Kumuha sila sa Vietnam. Tulad ng rice, galing ng Thailand, may mga import tayo. Yung exchange, medium of exchange na tinatawag ay dollar. Hindi ka naman pwedeng magbili sa ibang bansa ng peso. Yun ang tinatawag na currency reserve. Kapag ang bansa, limitado yung ganun ng isang bansa, doon magsisimula yung inflation. Yung parang sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Kasi wala tayong surplus na tinatawag or reserve or savings na foreign currency rate, na foreign currency na ginagamit sa pag-import para sa pangangailangan ng Pilipinas. Una, pagdating sa agriculture naman, syempre, dumadaan tayo sa mga panahong bagyo, typhoon, under recovery tayo. Kailangan nating, yung gobyerno, bibili sila ng bigas, katulad niya sa Thailand, Vietnam, ini-import nila. Bumibili sila gamit ang foreign currency money. Ngayon, pag galing sa ibang bansa, syempre, i-convert mo yung pera, iba yung value. Pag wala ang isang bansa, pag walang maraming foreign currency reserve, mataas ang bilihin. Katulad ng gasolina, ng mga raw materials. Ang raw materials, katulad ng yung mga factory sa Manila, sa ibang bansa, yung mga factory sa Pilipinas, kung saan nagki-create sila, nagpo-produce sila ng mga basic needs sa mga tao, hindi nila masusustain sa mababang halaga dahil sa foreign currency reserve. Yung print lang ng print ng pera, pero wala kang generating income. Nagigets nyo? Walang export. May export man pero mga low-end na materyales katulad ng banana, siguro mga raw materials, katulad ng may mga minerals din tayo siguro na in-export. Meron mga nickel, ganyan, banana, pineapple, mango, pero yun yung mga produkto na mababa lang din yung kanilang yung value. Hindi siya katulad ng fuel ng gasoline, katulad ng Saudi, may mga reserve sila. So, from that, progressive yung economy nila kasi yung reserve ng currency nila, reserve foreign currency nila ay malaki. May surplus sila. Yung generating income nila, may pinagkukunan sila. Tayo, kung peso, ibibili natin, halimbawa sabihin natin sa US, ibibili natin sa ibang country, mababa lang naman yung value ng peso. Ano yung bibili natin? Magpe-print na naman ng pera. At, pag nag-print ng pera, syempre, yung market mo, magpiprint ng pera, ipapautang, halimbawa Bangko Sentral. Ano yung magiging sobrang dami ng pera, pero yung produkto konti? Paano mo ngayon masusustain? Pag gano'n ang nangyari, maraming pera, konti ang produkto, tataas yung bilihin. Dahil kung mababa ang bilihin, masold lahat ng produkto na binibenta, walang income. Ganon. Nagigets nyo ako. Yun po siya. Yung bakit nga ba yung bawat bansa mini-measure nila yung GDP level. Ano nga ba yung importance nun? Kasi yung pagsukat sa antas ng GDP ng isang bansa, isa siyang mahalagang indicator. Mahalagang indicator. Isa siyang mahalagang indicator sa kabuuang sukat ng kalusugan ng isang ekonomiya. Parang katulad natin yung health mo, pag mataba ka, prone ka sa sakit, ganun. Isa siyang indicator na hindi ka healthy. Ganun din siya when it comes to economy. Kapag yung GDP level mababa, ibig sabihin, yun yung may mga factors na nakakaapekto. Bakit hindi
mataas ah, yung level ng, for example, yung currency rate bagsak, ibig sabihin may problema, ganun. Nakabase yung yung GDP, nakabase sa mga nagpapahintulot sa mga gumagawa at namumuhunan, nagnenegosyo, yun. Ang pagganap ng ekonomiya ng bansa tulad ng paglago at paglipas ng panahon sa ibang bansa, maihahambing natin yung level ng estado ng ibang bansa sa atin. Katulad, sabihin na natin ng ibang bansa like Japan, rich country. Dahil ang indicator ng rich country, wala sa kanilang nagugutom. Kaya nilang isustain yung life nila araw-araw. Ang problema nila, hindi pagkain. Ang problema nila, yung property. Parang ganun. Sa atin, isang indicator yun. Ibig sabihin, maunlad yung bansa nila. Walang slums, walang gutom. Ang focus nila, education, high technology, ganyan. May mga problema sila, pero hindi siya yung level naman ng problema nila is iba. Ganun. Yun yung comparison ng at kahalagahan ng GDP, yung GDP na tinatawag sa isang bansa. Ano yung impact niya sa mga sa OFW din, ganyan. Yun, ano nga ba ang kahalagahan ng OFW, ng remittance ng OFW sa ibang bansa? Kasi pag maraming remittance, nakakatulong yun sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtaas ng GDP ng bansa. May foreign exchange reserve. May kita ang sambahayan, sumusuporta sa mga remittance ng paglago at pagpaunlad ng isang ekonomiya. Stable source of foreign reserve, increase household incomes. For example, nagpadala ka sa pamilya mo. Siyempre, yung pamilya mo, pag nagpadala ka, meron silang pambili ng basic needs, meron silang pang support sa education, meron silang pang support sa economic activity, mga health, ganyan. Hindi sila mangungutang. Parang ganun. Masusustain nila yung living nila. Pero, nasusuportahan nila yung support customer spending by increasing household incomes. Yung parang kumbaga pag meron kang kamag-anak or OFW, halimbawa kapatid, anak, nanay na nasa ibang bansa, pinagpadala, kaya mong isustain yung life mo, may pambili kang bigas, basic needs, ulam, araw-araw, pangbayad sa health insurance mo, pag nagkasakit yung pamilya, pang support sa education. Sa pamamagitan nun, malilesen yung parang yung problema din ng isang komunidad. Kasi kung halimbawa na yung sitwasyon mo walang-wala ka talaga, unang-una lalapit ka rin talaga sa gobyerno kung makakahingi ka rin ng tulong. So, kung meron man, mababawasan yung dami ng mga nangangailangan or lack of support sa pansariling kakayahan. Ganun. Intindihan nyo? Anong epekto ng remittance sa ibang bansa? Ang epekto ng remittance sa ibang bansa, pag nagpadala yung pamilya, syempre, kumbaga, pwede makapag-invest ka, mag-support ka sa family when it comes to education and healthcare. Pwede kang magbili ng mga properties, real properties, including land purchases and home construction. Ganon, financial investment through saving in bonds and financial instruments, business ventures, pwede ka ding mag-create ng business. So, mas mapapalago mo din. May kakayahan kang mapalago yung pinadala sa'yo. That's how valuable it is. Wow. Maaring gamitin ng sinusuportahan ng pamilya mo, magnenegosyo siya, tapos mapapalago niya.
mag-invest siya ng ng lupa, papagawa niya ng boarding house. Yung boarding house, pag napagawa niya, papaboardan niya, so may income yung pamilya. From there, mas mapuprolong nila, masusustain nila yung living. So, kabawasan yun sa inaalala ng isang lipunan, parang ganon. Hindi siya problem kung hindi progreso siya sa isang lugar. So, kung ang isang tao ganon, kumbaga progressive siya, masikap siya na mapapaunlad niya yung mga ganong klase ng level ng pamumuhay, isang magandang indicator yun pag pinagsama-sama na ang level ng isang bansa ay maunlad. Ayun. Pero hindi lahat naman. May negative impact din yung remittances ng isang OFW. Katulad ng yung remit ng isang OFW tumagal ng ilang taon sa Pilipinas. Marami akong friend na ganon. Tumagal sila sa ibang bansa ng 20 years hanggang sa doon na nga namatay. Hindi na sila nakauwi ng Pilipinas. May mga tinatawag na long service din sila na natanggap ng family nila. Pero half of their life, in-spend nila sa ibang bansa. Ayun, sometimes may mga negative effect din while sending money back home from abroad. Pag yung isang family, nagli-lead din yun sa mga situation ng tao na nakarely sila sa kamag-anak nila, kapatid, nanay nila o kapamilya nila na abroad. Parang ayaw na nila magtrabaho, aantahin ko na lang na magkatapusan, kinsinas, magpapadala naman. Ganon, parang hindi ko kailangan sumikap. Hindi ko kailangan magsumikap kasi meron naman akong natatanggap tuwing katapusan. Parang ganon. Yun yung minsang epekto ng remittances ng mga OFW sa pamilya nila. Potentially, less kasi yung kagustuhan ng isang pamilya na mag-seek ng employment, ganon. Kasi may inaasahan naman ako, bakit ako magtatrabaho? Bakit ako mag-a-apply? Ang hirap-hirap mag-apply. Katapusan, meron naman akong pera, may allowance naman. Hindi naman kami magugutom dito. May nanay naman kami sa abroad, ganon. Ganon yung nagiging mindset. And sometimes, potentially harming siya sa local labor market. Yung reducing ng available workforce. Yun yung isang negative impact sa remittances ng mga OFW. Like, yung effect, syempre, hindi sila mag-apply ng trabaho, meaning mababawasan yung workforce ng isang community, ng isang bansa, ng isang lugar din. Like for example, halimbawa lang sa isang lugar, mayroong tinayong factory. Hindi sila makapag-hire ngayon ng mga empleyado na talagang magtatrabaho doon sa loob ng 8 oras hanggang 10 oras. Dahil nga yung mindset nila, bakit ako magtatrabaho ng 8 hanggang 10 oras? May nagpapadala namang pamilya sa amin at hindi kami magugutom. Nagigets niyo po ako. Yun yung effect. Negative effect minsan. And that is true. Hindi naman lahat, pero nangyayari siya. How does remittance help the country? Providing a significant source of foreign income, particularly for developing nations, which can be used to support household consumption, stimulate economic growth, reduce poverty, and improve access to basic needs like food, education, healthcare. Yun. May pinagkukunan yung isang pamilya pag yung pamilya nasa abroad. Malaking tulong talaga siya. Pero may mga negatibo rin kasi minsan nga yung mga OFW talaga napaka-strong nila. Katulad niyan, grabe di ba may kasama ko. Kwento ko lang. Nung nagtrabaho ako sa Hong Kong, na-encourage ako kasi
plano ko maka-apply sa Canada. During that time, nagtrabaho ako nun sa City Hall, way back 2016. Nung nagtrabaho ako sa City Hall before, syempre job order lang ako, hindi naman ako permanent. Fresh graduate ako that time. May family na rin ako nun. Hindi ko ma-sustain hindi sapat yung income. So, nung one time, may friend ako, sabi niya sa akin, nakita mo yung tarpaulin doon sa, parang, sa City Hall, nakalagay, bound to Hong Kong, stepping stone going to Canada. Ay, yung dream country ko, Canada. Kaya sabi ko, hala, gusto kong pumunta ng Canada, ganun. May friend ako, kasama ko nag-work sa City Hall the time, si Ami. Taga-Nara siya. Hi, Ams. Grabe, di ba? Kunento. Tapos yung friend ko na yun, kami dalawa, grabe yung encouragement namin sa isa. Halabi, mag-abroad tayo, ganyan-ganyan. Kasi nga, syempre, maliit yung income. Tapos, pag may pamilya ka na, iba na rin yung mindset mo. Ganun. Tapos, nag-apply kaming dalawa. Tapos, pag-apply namin, ang interview namin that time, may mga may mga sa provincial peso, city peso kami noon, nung una nakita namin yung bound to Hong Kong. Tapos, yung interview, may interview din going to Kuwait and Qatar sa capital, provincial peso. Tapos hanggang sa yung nag-apply kami, sabi ko, hala, kaya pumunta ng Saudi, Qatar, or Kuwait. Pero baka sabi ko, alipinin talaga ako doon. Mahirap lang kami, pero syempre, sabi ko, syempre mga trabahong bahay, ganun naman talaga yung opportunity sa mga Pilipino, which is really hurts me. Wow. 'Di ba? Unless na engineer ka, may oportunidad ka talaga, nurse ka, na magtrabaho sa ibang bansa. Yun. But that time, graduate ako nun, pero AB graduate ako. Pero hindi naman ako engineer, hindi rin ako nurse. Frustrated nursing ako before. Pero hindi ko naman natapos kasi nag-ship ako ng AB. Doon ako graduate. So, wala namang opportunity para sa graduate. Hindi ka naman makapagtrabaho sa government pag pumunta ka na ibang bansa. Kasi iba naman yung level of life nila. Tsaka may mga patakaran sila when it comes to foreigner. Hindi naman sila mag-hire ng mga ganon. Unless mag-asawa ka dun sa lugar nila or talagang i-guarantee ka ng kamag-anak mo for visa, mga ganyan. And then, nag-apply kami and fortunately, nakapasa kami sa interview nga ni Ami. Si Ami medyo na late siya. Taga-Nara siya. Hi, Ams. Sabi ko, labi, first time namin sa Manila. Alam ka na pala dito, gano'n. Diba, yung mga probinsyana na, parang dumating kami ng Manila, parang gabi, maghapon na yun. Tapos, syempre, sa Makati, makikita mo, pag yung tren, dumadaan, diba? May stopover. Alapi, ang lalaki ng building. Sa Manila pa lang ko yung mga tawag dito, ignorante. Mga palaway nyo talaga na, bago lang nakarating ng Manila. Tapos yun, nag-Hong Kong ako, 3 months kaming nag-apply sa Manila, sa Quezon City. OPAS yung pangalan ng agency ko that time. So, domestic worker, yun yung ma-applyan mo, wala namang opportunity na iba. At yun yung pinakamabilis na way para makapag-abroad ka. As ordinary people na hindi mo kailangang, ang Kuwait, ang Qatar, hindi mo kailangan ng maraming expenses. Pero ang Hong Kong, kailangan mo. Kasi nga, stepping stone to Canada. Kaya grabe yung grabe yung push ko. Tapos yun, nakapag-abroad, maraming mga struggles din, marami ako natutunan. Kasi hindi naman talaga ako yung type na tao na talagang before, masipag. Hindi. Hindi ako masipag sa bahay. Natuto na lang ako nung doon na ako. Kasi kailangan ko mag-work at kailangan kong panindigan yun. Kasi matindi naman yung pinagdaanan ko, matindi pinagdaanan ko during my application. So, excuse, I wanna drink something. Ayun. So, tumagal ako ng 5 taon doon. Tapos, bumalik ako ng Pilipinas. Nung bumalik ako, syempre, hindi naman ganun karami yung ipon ko. Hindi naman ganun karami. Medyo kasi mayabang minsan yung mga OFW. Hindi sa mayabang dahil nagyayabang, maraming pera, hindi. Mayabang, hindi marunong tumanggi.
Lahat ng hihingi sa'yo, magbibigay ka para wala silang masabi sa'yo. Yung parang lahat kaya mong ibigay, wala nang matitira sa'yo. Kung may matira man sa'yo, ganun kasi napaka-generous ng mga OFW minsan. Nakakalimutan na nila yung sarili nila, parang ganun. Kaya kailangan dapat maging wise ka. Yung dapat um, meron kang financial tawag dito, mindset na for savings, ganyan, na pag dumating yung panahon na hindi mo na kayang mag-abroad, meron kang puhunan para sa negosyo, mga ganyan. Yung mindset ko noon, I'm very young. Hindi ko pa alam mga bagay na yun. So, tumagal ako ng 5 years. After nun, uwi na ako. Hindi na ako nag-renew. But we are good friends ng employer ko. Natapos ko yung kontrata ko ng maayos. Wala ko naging problema. Tapos yung time na yun, panahon yun ni Duterte, umuwi ako ng Pilipinas ng free. Wala akong binayaran sa ticket. Repatriation ng mga Pilipino. Tapos that time, parang kala mo yung sinakyan ko yung eroplano mula Hong Kong. Pauwi ng Pilipinas, June 1 yun. Pumunta ko yun ng OWA. Kasi yung OWA may mga sila, scholarship para sa mga anak. May mga insurance ba na binabayaran ko during nag-work pa ako within 5 years, mga ganyan. May repatriation daw si Tatay Digong. Tapos yun, free. Tapos na umuwi ako, nag-stop over yung eroplano, Philippine Airlines. Dumaguete, Bacolod, tapos Palawan. Tawang-tawa talaga ako. First time ko. Kala mo yung jeep na nag-stop over bawat barangay. Ganun, na-experience ko. Nakasakay kami sa Philippine Airlines mula sa Hong Kong. First stop, Dumaguete. First stop na aeroplano, binaba yung mga taga Dumaguete na OFW from Hong Kong. Second stop, Bacolod. Huling stop, Philippines. Tapos that time, Palawan, direct to Palawan. That time, lockdown kasi nga, pandemic yun, umuwi ako. And then, after nun, nag-aral ako ulit. Nagkuha ako ng diploma in teaching. Yun. Pero ayoko naman magturo. Tapos yun, medyo pinalad. Okay naman. Pumasa naman ang board. At ngayon, ganap na ako na isang teacher. Tapos, pero hindi ako nagturo. Nag-abroad ako ulit. Ngayon, I'm here in Tanzania. Via Tanzania. So, life is hard sa mga OFW out there and around the globe. Sana maging tawag dito, maging maagap kayo sa mga expenses nyo. Mag-savings talaga tayo. Kasi, hindi habang buhay malakas tayo magtatrabaho sa ibang bansa. Unahin na natin yung sarili natin. Kung halimbawa man nagtrabaho ka na ng ilang taon sa ibang bansa, wala kang pahinga. Alam mo yun, kasi pag OFW ka, hindi mo kailangan magpahinga. Kailangan mo magpahinga, nagpapahinga ka, pero mamaya gigising kang magtatrabaho ka ulit. Ganun. Walang sabing, wait, post muna, magbakasyon ako. May bakasyon naman yung OFW, depende sa contract. May contract naman. Pero may mga bakasyon na, at depende sa work mo. Kadalasan pag Hong Kong, ang OFW ng 2 years, 14 days yan sa Pinas, ang kanilang bakasyon. Pag nag 4 years ka na, pwede ka magbakasyon ng 1 month, mga ganun. Payable naman yun. Binabayaran naman yun ng employer. Pero may mga employer nga, syempre, na hindi naman sila matinong kausap. Although yun yung batas, pero minsan hindi nasusunod. May mga agreement din na pag-uusapan, pero dehado din yung mga OFW minsan. Kaya sa mga OFW out there, be strong, be happy, and then keep healthy. Kasi yung yung ating pinaka-wealth is yung health natin. Kaya nating magtrabaho at magkaroon ng income sa pamamagitan ng lakas natin. Kaya ingatan natin yung sarili natin. Huwag tayo masyadong magpuyat. Inom ng maraming tubig. Pag pagod, mag-relax. Yan, enjoy mo yung sarili mo. At laging yung sarili mo dapat may reservation ka. Para pag uwi mo, meron kang
sariling kakayahan para magsimula muli. Kasi hindi natin masabi yung panahon. Paiba-iba yung panahon. Ngayon okay, bukas hindi, parang gano'n. Parang Ukraine at saka Russia. Ah, kahapon magkaibigan sila, ngayon magkaaway na sila. Mga gano'n. Char. So, family and friends, thank you for watching. I hope you learned something. Happy weekend. Don't forget to subscribe. Zai Adventures. Hit the bell button. Thank you. Bye.